Na hindi niya kaya. Para hindi niya kaya. Mm. No? Ano? Ano? Magano na, Brother Robert? Opo. Meron na tayong audience. Mga, kung sa amin, pag ready, Ay, nahihirap. ang ganda ng ano, system. So, Nahihirap. good morning, everyone. Brother Robert. Tapos si Brother Jack, Exodus yan. Exodus ang Opo. kanta niyan. This land is mine. God gave this land for me. Oh, Brother Robert, okay na? Ano, wala yung boses mo, Brother Robert. The glory of the Lord, the nations know. Messiah, our Savior and our King, and all our voices join us one and fill the earth with singing. Glory to our God, His great to be applauded. Every waves on every shore, proclaim the glory of. It dance of the Nawawala yung background mo, Brother Robert? Na tinatalo yung background? Or yung background tinatalo ang boses mo? our God, His great to be applauded. Narinig ka mo na, Brother Jack? Yan, ang trapiko. Opo. Dear Almighty God, our Father, here on earth, us on heaven, as we share the gospel of the Lord, of you, Lord, in every nations. Guide us, O Lord, in proclaiming your words. And with these blessings, Lord, may we be able to share the goodness and the tidings that you have come in saving us, O Lord. Give us the courage, give us the strength and the perseverance in preaching your gospel to all the nations in words and in deeds. Lord, may able to do this as find to us your salvation. To Jesus Christ, our Savior, we pray the gospel and of the Holy Spirit, O Lord. We pray. Amen. Okay. So, ang gagawin natin ngayon, magba-Bible discussion ta kasi ang speaker hindi available. So, let's open all together sa ano, sa Matthew para tayong ano magdi-discuss tayo lahat nito, mas maganda. And then give our thoughts. Ano ba yung mga ang pwede natong ano dito. All right, sa ano, let's see. Hindi pala, hindi sa Matthew. Second Peter, 3. Maganda to. Second. 2 Peter 3, 1 to 13.
Maganda to, no? About the coming of the Lord. Okay, and then babasahin natin. Sino bang pwede nating ano? Alright, nakita nyo, Second Peter? Magandang discussion to. Kasi sa pagbuhay natin maguli, itong ang ano yun natin eh. Tapos meron tayong pag-uusapan na ano, yung 'di ba madalas natin marinig yung ano, yung sinasabi gano'n ni pag hindi ano ba 'to sa verse na 'to, yung hindi teka muna ipapakita ko sa inyo. Tingnan ko kung makikita nyo. Yung First hindi Peter ano? Second First Peter Peter, Second Peter 3, 1 3, to chapter 1 3. to 13. Yan ang ating text sa grupo natin di-discussion yan. Group discussion, wala tayong speaker ngayon eh. So gagawin natin grupo discussion. Give us your thoughts and explanation para ano natin yan, magamit natin ano, lesson din sa ating mga nagagawa. Ngayon meron dito muna nga tayong ano, yung narinig niyo na ba yung ano, yung next sa ano natin na parang Q&A ito, ano sabi dito, 'di ba sa ano sa Luke may sinasabi ganun ano, merong nagpapalabas ng mga masasamang espiritu sa inyong pangalan at pinagbawalan namin sila anong na dapat sumunod sila, 'di ba? Ngayon sabi ni Jesus, wag niyo pabayaan sila, wag niyo pagbawalan. Pag hindi laban sa atin ay kakampi natin. Merong ano yan eh, may repute diyan. Pero bear in mind, tingnan niyo mamaya yun, aanahin natin yun, di-discuss natin. So, basahin na natin, batid. Yung Second Peter, magandang discussion to eh. Second Peter chapter 3, 1 to 13. Ang ganda niyan. Diyan natin malalaman isang ano. So, sinong ano? Ako na. Basahin ko. Basahin ko na. Chapter 3. Hola, hello. Hello. Wala. Parang nawala mo. Narinig ka namin. Sige, continue. Sige, Basahin mo sige, na, sige. kapatid. Sige, narinig ka namin. Sige. Okay. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinisikap kong ipaalala sa inyo ang ilang bagay upang gisingin sa inyo ang malinis ng kaisipan. Hangad ko'y manariwang lagi sa inyong gunita ang mga pangungusap ng mga banal na propeta noong una at ang utos na binigay ng Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng mga apostol na sinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahalay na pita. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ang ating mga magulang, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng lalangin ang mundong ito. Walang halaga sa kanilang katotohanan. Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa gitna ng tubig. Sa pamagitan ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang unang daigdig. Sa bisa rin ng salitang ito, nananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. Ngunit huwag ninyong kalimutan ito, mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon na alang-alang sa inyo.
Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakakilabot na ugong at tutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yaman ganito, hanggang 13. 13 lang. Yaman ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Talaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang inihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw na matinding init ng mga bagay na naroroon. Ngunit tayo sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na pinagaharian ng karunungan. Amen. Amen. Okay, maganda tong discussion natin mga kapatid. Open discussion to, ha? So, pwede kayo, dun sa mga nabasa natin, anong verse yung nakikita nyo na nagagamit nyo or na-share nyo? Ano mo, bigyan natin example, kasi sabi nila, darating daw si Kristo, hindi pa dumarating, di ba? 2025 na. Ngayon nung first century pa yun sinabi. So isa yun, No. open discussion ngayon. Na kayo mag-raise hand lang kayo. Mag-raise hand. Isa yun na sa nakikita ko. Sino nag-raise hand? Brother Jack? Ha? Yung naka-mute kayo. I-unmute nyo kasi discussion to eh. Maganda yung sa yung second Peter chapter 3, 1 to 13. Ay, yan tungkol sa pagbabalik ng Diyos. Di po ba? Nakahanda na ba tayo? Pagbabalik niya. Oh, Kita. dito sa mga maganda, diba? Na para bagang mga tao, nanunuyap, napakatagal naman dumating ang Panginoon. Minsan, mga Kristyano din eh. Nainip na rin eh. Tagal naman dumating ni Lord. Ano ba yan? Baka saan pa tayo masasabi? Kaya nga minsan may sinabi yung Bible di ba? Baka yung matuwid, bahagyan ng ligtas eh. At yung gaano pa kaya yung mga makasalanan. No? Yung pagdating ng Panginoon, actually sa Mateo 24, marami mga sign eh. Ako, lagi ko pinapanood ngayon weekly. Nakikinig ako ng mga message at pinapanood ko yung mga nangyayari mga events sa buong mundo na talagang kumbaga kumbaga sa oras kung ang araw ay palubog ng 6, parang nasa 5 o'clock na tayo. Parang ganon mga sign nangyayari. Katulad Brother Mon, anong palagay mo? First quarter ka, second quarter, o third ka na, or fourth? Mukhang nasa 5 na ako, malapit na lumubog ang Hindi kasi yung first quarter 1 to 20. Bago yung 20 to 40, second quarter na yon. Yun mga 60, pag 60 ka na, nasa ka na, third. Pag nasa 80 ka na, last quarter na ng buhay mo yon. Sa third quarter na ako, nasa 60, masi 66 na ako. Pero mukhang 32 lang ako, mukhang 32 pa lang. Matanda ka pa pala sa akin. Oo, di ba? Mukhang 33 lang. Pero mukhang bata ka pa. Tuloy natin. Tuloy natin. Sige. Kung babasahin natin yung mga sign nangyayari, di ba? Yung mga sa Revelation, kung minsan nakikita natin, in-interpret kagad natin. Pero nung makita ko itong mga sign sa langit, literal pala itong talagang sign sa langit na makikita. Yung mga bituin para nagpo-form na gano'n, ganitong itsura, gano'n. Tapos ang isa sa ngayon kailan lang, ito lang kabubukas ko lang kagabi, no? Sa US, po kung kita mo dyan, Ador, yung langit, yung buwan, yung araw ba o buwan, naging pula, Ador, dyan sa lugar, no? Tapos bigla nagkaroon daw ng baha, tubig ba yun? Ganun. Sa US, Kaya parang
Yung pula na yan, pag nagiging pula pala, warning yan, ano? So, yun yung mga warning, yung mga sign. Kasi kailan lang, yung March lang, di ba? Noong 24 ba yun? Naging pula eh. Ano, ang araw, ano, natakpan, ano? Tapos may mga nangyayari. At ito parang kakagulat. Sa Revelation, bago dumating yung panahon ng Panginoon sa Kristo, magkakaroon pa ng digmaan sa Middle East, no? Yung Euphrates River, yung Euphrates River ngayon halos natutuyo na. Ano, ang laking river niyan. Talagang pag tinignan mo sa at ang dami nilang nadidiscover sa dry na river. Hindi pa totally dry pero by the year 2030 raw madadry na. Pero marami sila natatagpo kagaya yung sabi na baka ito yung espada ni Goliath, ang laki. Nakita na nila. Tapos, ng mga kuweba, may mga ugong na mga ano, para daw mga demonyo. Nare-record nila, ano? Ito yung, sabi nga sa Revelation, pakakawala na ng mga anghel sa langit, yung apat na demonyo naka, ano dyan eh, naka-chain. Yan mismo sa Euphrates yun, nakalagay sa Revelation. Kaya may mga ugong silang naririnig. Yan mismo sa ilalim ng mga parang kuweba-kuweba dyan. Okay. Nalalantad na, kumbaga, malapit na. Napupunta ka na, Brad, sa sa mga prediction, mga Oo, sign. natutupad na yung mga sign. Ano, yun, Ngayon, kailan lang. anong sign sa inyo, sa isa inyo? Bukod kay Ha? Brother Monching, ang daming signs pinibigyan ni Brother Mon eh. Bukod Mhm. sa kay Brother Monching, ano yung pinaka-significant? Yung primary na nakikita nyo na sign kasi marami tayong mga pinapapansin sign noon, yung comet, yung Halley's Comet, yung iba, yung Oo, di ba? Yung oh, river nagiging pula. Sure, 5 ah, bansa na. Yung eh river maraming naging pula. Parang panahon maraming ni Moises. maraming river na pula talaga kasi may pulang asin, may pulang Nagiging pula toyo. talaga, lumabas. Parang talagang wala pa siyang pula. Tapos unti-unti makita mo yung tumutulong. Hindi nila alam kung saan galing. Pero sa lupa. Kaso yung sunglass niya pula, kaya nakikita niya lahat pula eh. Diba? Tapos yung siyempre lahat na sino pang may bukod kay brother mo, may point din siya doon na siyempre may mga sign tayo na nakikita sa inyo, anong sign sa inyo. Pero based sa base sa atin Second Peter chapter 3, anong isang verse doon na medyo significant sa inyo? Balikan niyo yan para doon yung verse na yun sa Kaya second mag-base kayo, marami then raw. i-quote nyo, ganito yan, pag tayo magba-Bible, ganun, i-quote nyo, halimbawa, ito sa akin, nakita ko, halimbawa, sabi natin, dito sa Second Peter, sabi dito, nakita ko yung, sabi natin sa 2, upang maalala ninyo ang salita na sinabi ng unang mga banal na propeta, so prophecy yan ng prophets before, at ang utos ng Panginoon na tagapagligtas sa pamamagitan sa inyong mga apostles. So binabase talaga yung propeta at saka yung mga apostles, sila nakasynchronize. Hindi sila naglalaban ng ng opinion, ng paliwanag, 'di ba? So pag sinabing darating ang Panginoon, ang isa lang hindi natin makita doon, siyempre, walang specific date. Kaya lang iba nilalagyan ng date, nilalagyan ng time, maraming signal, mga signs. Ang isang nakikita ko diyan, dapat talaga maghanda tayo anytime, 'di ba? Anytime. Para yung 10 virgins, yung 5 handa, yung 5 hindi. So ano pa nakikita nyo dun sa verse na chapter 2, chapter 3 ng Second Peter 1 to 13. Tingnan nyo, basahin nyo ulit. Then pwede kayong mag-comment anong katulad ni Brother Monching, binasa niya kanina. So ano isang nakikita natin doon? Sa akin, bro, O sige, Brother Tiopi. ang pinagtataka ko lang doon sa ibang mga preachers, hindi sa atin kasi talamak ngayon yung mga reels, mga long form video na tumatalakay about sa second coming. Ang nakakapagtaka naman doon sa iba, paano nila naipasok dito yung word na rapture? Yeah. Kasi yung sa kanila bago yung second coming, meron silang word na rapture na sabi nila hiwala yun sa second coming.
Pero pagka pinag-aralan naman natin yung mga talata na ginamit nila doon sa 1 Thessalonians 4, about second coming yun, saka yun sa 1 Corinthians 15. Mhm. Ngayon, kakaiba kasi ang mga rapture nila na yan eh. May mga video clips na bigla na lang maglalaho instantly. Ganun. Eh, doon sa mga talata about second coming, wala naman ganun eh. Mm. Yun lang ang pinagtataka ko doon sa ibang mga preacher Mga na rapture. Oo. this is ang explanation. Oo. Diyan sa anong nakita mo diyan, Brad Teopes, sa verse natin, anong isang significance sa iyo? Anong significant doon sa verse? Tingnan nyo yung doon magko-comment tayo base sa natin text, and then yung iba supplement na lang. Yung yung meron ditong sinasabi, darating ng Panginoon, ba't hanggang ngayon wala pa? Hmm? Mahinda, may manunuya raw, Oh. manunuya. Tapos meron pa ditong verse 10, no? Maganda to. Oh. Verse 10, 2 Peter 3:10. Oh, sige, sa But iyo, brother Fontenares. but the day of the Lord will come as a thief in the night, in Mm. the which the heavens shall pass with great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Now, marami espekulasyon ng mga scientists. Ang problema natin, darating ng panahon na magkakaroon dakilang pagbaha. Ang Panginoon ang nagsabi na hindi na mangyayari yun sapagkat siya nangako ng tuwiran na ang ingatan ng mga tao ay ang fervent heat po, na kaya ito mararanasan natin. Mag-ingat po tayo. At napakalaga po nung sinabi niya, yung kanyang tinastas na the Lord will come as a thief in the night. Hindi nating expected ang pagdating ng Panginoon. Kaya napakaingatan ng mga tao ang pasalita ng Panginoon Diyos po. Yan po Amen. isang talata. Ngayon, ang tanong dyan, Brother Robert, pag may magnanakaw ba sa inyo, magpapaalam sa iyo, anong oras, anong araw? Imposible. Imposible. Hindi mo Sige, Brother nagpapaalam Robert, yun? nanakawin ko yung piano mo or yung organ. Ganitong oras. Yun lang ang puntos doon. Ibig sabihin, pagdating ng Panginoon, walang nakakaalam. Ganun yun. Pero hindi siya magnanakaw. Kukunin niya yung kaluluwa mo, ay dadalhin saan yun, ibibigay. Yun ang puntos doon kasi ang iba gusto nila malaman di ba? Yung 10 virgins nga, di ba? Yung iba hindi nakahanda, tulog ng tulog. Napagod sa panonood ng Korean drama. Na sobrahan. Paggising, second coming na pala. Ano ba, basahin nyo, Brother Joey, yung mga verse. Yung mga verse natin na 2 Peter chapter 3. Any comment? So, maganda yung kay Brother Robert, yung yung ang pagbabalik ng Panginoon gaya ng isang magnanakaw. Downloadan ko lang si Armen. Sandali Sige. Downloadan ko lang. Sino pa iba? Yung verse 9, Brother Ador. Sige. Gusto ko yung verse 9 na Okay. Brother Jack. concerning the Lord's promise hindi naman siya slackful dun sa bagay na yon, kundi pinapakita ng Lord yung kanyang great patience sapagkat gusto niya na win natin yung pinaka-last souls bago sa dumating. Ang ganda na expose natin. Baka yung last soul na yun para dumating na ang Lord ikaw ang makawin Tama. Kaya dapat nagwi-win talaga tayo ng soul dahil darating talaga ng Lord At ang isa pang tanong dito what takes the Lord or what hinders the Lord's coming, di ba? What hinders the coming? Ang Panginoon, tama ka doon. Ang Panginoon, sige, tuloy mo, Brother Jack. Ano ko lang isang ang Panginoon kasi
hindi naman siya late, hindi naman siya nauuna, lagi siyang on time. Hindi siya, na-late ng Panginoon. Hindi late ng Panginoon. He's on time. Kaya lang, ang ating counting iba. Ang counting natin, yung patience natin iba. Sa time ng Lord, iba ang time natin, di ba? Ganon. Continue, Yes. Brother Jack. Meron Tatanggalin yung generation. Lilinisin ko kasi. Sige. Si Brother Monsing sabi niya, nasa third quarter na siya o fourth quarter na siya. Third lang. Yung bang generation natin ngayon, eto na yung generation, after this generation, darating na ba ang Lord? Kasi sa mga signs na mababasa, katulad ng mga nabasa ni Brother Ramon, abay napaka-significant na pag-usapan natin yon. Kasi dapat talaga lagi natin pinag-usapan ng pagdating ng Panginoon. We must be aware na anytime darating siya, di ba? Hindi tayo pwedeng Itong mga umatin dito, sa atin, sa atin, ang tawag sa atin, baby boomer. Baby boomer tayo, mga nasa 60. Yung ngayong panahon, Gen Z. Sa next year, Gen X. Tapos yung panahon siguro nitong iba dito, yung mga bata-bata pa, tinatawag na millennial. So tayo ay baby boomer, na to, pamamaalam na. Malapit na. anytime pwedeng no? Kaya medyo ang natin, ang iba talaga nahihirapan yung naiinip, in other word, ang tao mainipin sana dumating ka na, Panginoon. Kaso nga siyempre sabi ng siguro puro tayo siguro hinihintay lang magbago lahat ng tao muna. Kaya nga sabi nila yung masamang damo matagal mamatay. Hindi, mamamatay din yan, susunugin yan. Darating panahon lang yan Di ba? Sino pa yung verse? Anong verse pa nakita nyo? Ulitin natin 2 Peter 3. 2 Peter 3, 1 to 13. Ano pa nakikita nyo kayo dyan? Si Brother Rene, pwede na ba magsalita? Context po. Good morning sa lahat. Ito, yung Bohol. natin. Bohol, Verse recovery 11. from voice. Verse 11. Verse 11. Saying then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought yet to be in all holy conversation and godliness. I like verse 11, considering that from verses 1 to 10, it talks about the coming of our Lord and anong mangyari sa daigdig, sa lahat. So, punta naman tayo sa sa behavior sa mga sa tao, sa atin. Na anong dapat natin pamumuhay. Sa Tagalog sabi dito, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito, ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Yun. Yan, ganda. So, sa atin ang patuloy na banal na pamumuhay bilang mga Kristiyanos, bilang mga workers sa pamumuhay at pagkamaawain. Yun. Ang ganda yan. Mercy, mawain. Ano Verse 11. sabi nga, gugunawin ng mundo. Anong dapat, sabi ni Brother gugunaw man anong klaseng ugali pagkatao natin, anong mukha nating iharap sa Diyos, hindi sa tao, kasi sa tao tayo minsan mukhang, ang iba mukhang pera, ang iba mukhang 'di ba, mukhang edukado, may mga pagmumukha. Ngayon ang pagdating natin sa Panginoon, matatanggal yung natin, mga covering. Yung mga makeup nyo, mawawala yan. Lalabas yung mga nyo, yung mga
yung mga polka dots sa inyong mukha, lalabas at lalabas yan. Kasi Dito sa naked tayo nun eh. Kasi pag talagang lahat ng sikreto natin, mawawala yan, makikita yun, di ba? Amen. Senador, Oh, yung ano po, yung, hello, hello, yung Brad, pong, sige. kasi, Jun Byron po, Sige, Brother Jun. nabanggit po kanina ng isang pastor, I cannot recall his name, yung pong rapture. Oh, Sa Thessalonians po yan, kasi mm, ang First Peter, marami po naman nag-explain. mhm, Yung pong, share ko lang po ito pong First Thessalonians 4:17. oh, Yun po sa Tagalog po, basahin ko lang po para makuha natin ng context. sige, Ano po? sige. Pagkatapos tayong nabubuhay, na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Yun ang ginagamit ng mga Maraming modern preachers. preacher. Ito po sa English po. Ito po ang English. Then we who are alive and remain shall be caught off together with them in the clouds to meet the Lord and in the air. Ang ibig pong sabihin dito, Sir Ador, ito pong text na ito, ginagamit po ito sa common theologian, modern theologian ngayon. Ang rapture po, wala pong Greek, may Greek po siya, ang Greek po niya ay prophecy. Ang Latin po ay raptao. Ang Hebrew po ay doitin. Ibig sabihin yung rapture, mayroon po siyang foreign equivalent. Pero po, yung pong context po niya ay pareho po. Ang context po niya ay caught up, rapturo po sa Latin. Wala po sa Greek kasi ang Greek po niya ay prophecy. Pero po, ang context po niya, wrote up. Tama po sila sa context. Pag literal po, siyempre ang Bible po, literal, wala po namang Bible sa Bible eh. Diba, naniwala naman tayo ng Bible. May word bang Bible sa Bible? Di ba po, wala. Ang Bible po, cover lang po yan. Just compilation of books from Old and New Testament. Ngayon po, ang view po nito, Brother, ang view po nito ay depende po kung ang theologian ay premillennialist, amillennialist, at postmillennialist. Ibig sabihin, iba-iba po pong, tayo pong mga Church of Christ Restoration Movement, 80% po, tayo po ay amillennialist. Wala pong rapture sa atin kasi ang rapture po kasi sa atin ay amillennialist. Ito po ay figure of speech lang. Ibig sabihin ay ngayon na po yun sa atin. Wala pong million years. Yun po ay hindi literal kundi long period of time. Ito po namang premillennialist, ito po ay mayroong 7 years tribulation tapos yung binanggit ni Pastor Monching na mangyayari. Premillennialist po yun, preacher po yun. Ito pong postmillennialist, pag dumating na si Kristo, 1,000 years, doon ang one mag-start. Yan po mga saksi na ang mamanahin nila yung lupa dito po. Yun po ang, kaya para hindi po tayo mako-confuse, at tayo pong mga amillennialist, hindi po absolute. Mayroon pong amillennialist na mayroong combination doon sa teaching sa premillennialist na totoo po namang nasa Bible. Pero ang pinaka barometro, ngayon po, i-feel natin na rapture na or second coming na. Na ngayon kung darating si Kristo, ready na tayo. Yun na po ang pinaka ano natin. Na yung nga po sinasabi ninyo. Yun lang po, Brother Ador, yun lang po ang ating sisiya. Amen. Amen. So, ano lang dyan natin na huwag tayo masyado mag-focus dun sa sa mga pre-millennium, post-millennium, after millennium. Yung 1,000 years, ano yun ano lang yun figure of speech, hindi pa natin sure. Minsan lang nagamit, gagawin mo ng doktrina, mali yun. Kailangan na ang ating paniniwala, basta darating ang Panginoon, ang tanong lang dyan, handa ba tayo o hindi? Yun lang ang dapat nating ilagay sa ano natin, sa puso. Kasi marami nag-aaway, nagdidebate tungkol dyan.
yung rapture, kung dumating si Kristo ay buhay pa tayo, siyempre, hindi kukunin tayo ni Kristo, hindi na tayo masasamang sunog ng buong mundo. Ganun lang yan eh. Basta ready tayo, ang tanong doon. Pag tayo nag-focus doon, mauubos yung oras natin. Kaya minsan yung mga pastor natin, imbis na makapag-share ng gospel, ang nangyayari na po-focus doon sa millennium. A millennium, walang millennium, merong millennium, 1,000 years. Yung 1,000 years, matagal na rin yun eh. Kung mabubuhay ka ng 1,000 years, amen. Kung mabubuhay ka ng 1 year, 100 years, amen. Ganun lang yun eh. 'Di ba? Basta, it's not how long you live. It's not how long you live, but how you live for Jesus. Yes, Paano kang nabuhay? Hindi yung yes, gaano ka katagal na buhay. Alam mo, matagal ka ngang nabuhay dito, sumabot ka ng 90 or 100, hindi ka naman nagbigay ng time sa Lord, hindi ka naglingkod, bale, wala rin yun. Ko, nabuhay ka lang ng 50 years old o 60, naglingkod ka Jesus, binigay mo yung most of your time, mas maganda yun. Kaya nga hindi how long you live, but paano ka nabubuhay kay Kristo. Yun ang isa nating tatandaan. Ano pang verse yung nakikita? Verse na yung sa 2 Peter 3. Meron ba kayong nakita diyan na ampay sa inyo? About yung yung salitang a day is like 1,000 years with the Lord, or 1,000 years is like a day. Anong masasabi niyo doon? Yung isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon na. Ngayon, ang Atin. 1,000 taon ay isang araw lang sa Panginoon. Anong ibig sabihin sa inyo? Anong dating sa inyo nun, mga kapatid? Sinong magka-comment? Figurative po ang pagkakabigkas noon. Oh, Brother George. Ayan. Figurative. Ayan, nakapasok na si Armel. Nahirapan ako mag-load. Armel, sige. Anyway, ang 1,000 taon sa Panginoon at ay 1,000 taon din. Ang isang araw, 1,000 taon at ang 1,000 taon na isang vice versa na binanggit. Hindi po yan i-explain po natin yan. Pagka dinala na sa rapture yan, ay yan daw yung tinatawag na nakaka-6 na taon pa lang tayo. Kaya this year, darating ang Panginoon, sabi. No? Pero yung pabaliktad niyan ay ilang taon pa lang ang Panginoon. No? So, hindi po pwede nating ilakip yan doon sa tinatawag nating rapture. Hindi pwedeng literal. Sa pagdating ng Panginoon. Figuratibo po yun. So, ibig sabihin ng figuratibo, mahirap pong lagyan ng literal. Kaya tanggapin na lang natin. Tama naman sabi nyo, at yun ay consistent sa turo ni Prof. Sulit, Eraso Sulit. Di dumating siya kung dadating. Kung sa panahon natin, kung hindi naman, di mauna na tayong mamatay. Yun ang sinasabi niya, tama na may binabanggit natin sa atin sa Church of Christ. Dito sa Pilipinas, tama naman na hindi natin pinag-uusapan yan. Sa Amerika, kilala ang mga Baptist at ang rapture na yan ay sumikat sa grupo ng mga Baptist dyan sa Amerika. Pero most of the Christian faith sa ibang lugar, hindi po tinatanggap yan. Kagaya sa Pilipinas, Church of Christ sa Pilipinas, marami pong grupo ang hindi tumatanggap niyan. Naging negative pa nga yan dahil dun sa persecution sa China. Sabi, darating ang Panginoon, kaya tayo ay magpatuloy sa ating gawain. Nagkaroon ng anak, ng apo, hindi pa dumarating ang Panginoon. Kaya ang nangyari, hindi sabi nila, hindi totoo yung rapture na yan. Kaya marami ang nawala, bukod pa sa persecution sa China. Pero may mga nanatili sa China na ngayon na hindi naniniwala sa rapture. Ikalawa, kung totoo po ang rapture, after ng rapture, yun yung second coming. Di may third coming pa. Tapos may bema. Yeah. Ang bema ay yung kasalan, yung handaan. Di dalawa ang bema. Magkakaroon ng third coming pag may rapture. Ang sabi second coming lang. Kaya hindi po consistent iyan. Kaya tanggapin na lang natin na sinabi ng Panginoon na darating siya at tayo ay maganda. Magpapogi muna dahil aatin tayo ng bema dahil
dahil atin tayo ng handaan, ng piging. So ang dapat na ginagawa natin, nagpapapogi, nagpapaganda. Paano magpapaganda? Ay, mangaral. Yon, no? How beautiful. Yan sabi nun. How beautiful are the face who those to share the gospel. Ay, how beautiful are the puwet. Ano yung puwet ba? Na nakalaging nakaupo? Pit. Pit. How beautiful are the feet. Kaya nga, ang inyong lingkod ay lilipad sa May. Kaya gusto sumama, sama lang na papunta tayo ng Palawan. Mangaral tayo, no? Doon sa mga ayaw pa tumanggap, pabayaan na natin sila. Darating ang Panginoon, darating ang panahon na tatanggap din ang mga yan kung ipapanalangin natin. At kung hindi dumating ang panahon na yun, kawawa sila. Lipat tayo sa iba para mangaral. Ano sila sabi sa 1,000 years, ang ibig lang sabihin nun, kawawa yung mga taong hindi mapapalapit sa Panginoon dahil matagal na panahon ang pagkakahirapan nila. Magiging masaya sila sa mahabang panahon. Yun lang ang tingin ko dyan sa Amen. mahabang. Sino ba nandito nating iba? Pastor AJ, pwede ka mag-share tungkol sa kasi let me know kung pwede kayo. 2 Peter, basahin niyo ulit yun, 2 Peter chapter 3 tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Sino pa? Sino pa yung yung verse? Yung sa binanggit nating 1,000 years, equivalent to one day, isang araw lang. Yung isang araw equals 1,000 year. Alam mo, another yung isipin mo, no? Ang tanong diyan, how can you earn eternity? 'Di ba? How can you earn eternity? Ngayon, sabi, one day with the Lord, halimbawa, nag-spend ka ng one day, ilang thousand years na equivalent nun. Di meron ka ng 1,000 years. Si brother Mon, ilang years ka na nag-spend sa Lord? Kung 1 hour, kulang ka. Maiksi. So yung one day with the Lord is like 1,000 years. Ano lang to yung opinion lang to. You don't take Brother Ador, yung pong serious. Okay. Yung pong 2 Peter, Brother Ador, yung chapter verse 8, chapter 3, 2 Peter, ito po ang view ni Charles Stanley, yung pong theological niya. Si Stanley. Opo. Mamatay na yun, di ba? Hindi na nakadating yun sa Patay na po ito. Patay na po. Hindi na nakabot sa rapture yun. Ang sabi po niya, that is mean God simply does not run this world by our timetable. His view of time is inherently different from ours. Ibig sabihin, yung oras ng tao, oras ng Diyos, ang ibig sabihin niya ay ang bawat isa sa atin, ang timetable natin, iba-iba ang contextual meaning niya. Yun ang concept niya. Na ang ibig sabihin ng verse na yon, tayong mga pastor, ang ating timetable, iba-iba. Yun ang kanyang paliwanag. Tama yun, kasi ganito yan Alam mo, sa Panginoon, wala silang time. Nakuha nyo? There's no time, there's no day. Boundless, timeless. There's no sa Panginoon, ang time lang pagpasok mo sa earth. Pag nasa earth ka, meron time kasi nagro-rotate ang earth So doon lang may time. Ngayon ang ibig sabihin ni brother June, yung time ng God iba sa atin. Ibig sabihin actually sa time sa time ng God eternity. Yung salvation is always now. Kaya sa kanya nakalagay now. Walang yesterday, walang future, it's always now. It's present. Kaya ang God is always present. Present tense. Kumbaga sa walang past tense sa Lord. Dito lang sa earth. Kaya yung time ng Panginoon ganun yun Kaya lang yung ang ating naman, ang ating dagdag sa 1,000 years a day, ang ibig lang sabihin natin, pag nag-spend ka, ganito yan kung meron tayong wini-win na kaluluwa, alam mo, pag nag-spend ka ng one day sa Lord, napakalaga nun Parang di ba? Parang 1,000 years. Para comparison lang yun Kasi pinapaliwanag ni Peter, kung
ano ang day sa Lord. Ganun. Kaya huwag ka mainip. Kasi yung one day lang sa Panginoon, I will come back tomorrow, babalik ako bukas, yung one day sa Panginoon, ano lang yun eh, napakahaba sa tao. Pero sa Panginoon, ay nako, ikli lang nun, di ba? Eh, yung ano nga, sabi nga, gano'n ba kalaki ang Diyos? Eh, isipin mo yung ano, yapakanan niya, yung footstool niya, earth, bago yung upuan niya, heaven. Gano'n kalaki ang Diyos, di ba? So, pinapakita na God is so big and we are so small. And we are limited, yung mind natin thinking limited, pero God is unlimited. Yun lang yun, yung sa 2 Peter chapter 3 na one day with the Lord is hindi 1,000 years. And then 1,000 years is like a day with the Lord. So, wag tayong magmadali. Ang iba gusto na dumating ng Panginoon eh. Either isang bagay lang, either darating ang Panginoon o tayo darating sa Panginoon. Di ba? tayo pupunta sa Panginoon. So, which one comes first? Di ba? Okay, sa ano pang verse na nakita nyo? Meron pa kayo nakita doon? Doon sa verse na binasa ni Brother Moon. Maganda yung verse na yun eh. Yung mga manunuya, yan, lalabas. Yung mga huling araw. Yung buhay yung moralidad ng tao, bababa. Oh yeah, ano. Dito sa 2 Timothy chapter 3, may binabanggit din tungkol sa mga huling araw yung behavioral ng mga tao. Yung mga ugali, yung pag-uugali, yung pag-reply. Tandaan mo ito, mababat-bat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao ay magiging makasarili. Yan ang nangyayari ngayon eh. Gahaman sa salapi. Yan. Palalo, mayabang, mapagalipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Yan ang sabi dito. Bukod dito, magiging malupit sila. Yan, grabe, no? Walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at namumuhi sa mabuti. Yan. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Yan. Yan ang sinasabi. No. So yun ang the last day. Maganda yung brother mo na ano yun tawag to supplement yun ng pag-ugali ng tao sa last day. So pag may mga ganun nakikita natin sa loob at labas ng simbahan, within the church or outside the church, it's a sign na talagang malapit ng Panginoon. Nire-rebuke na yun, nire-rebuke. Nire-rebuke yun. Kaya lalo tayong, alam nyo ba anong pagkakaiba ng heroes at saka ng martyrs? Anong pagkakaiba? Diba yung namatay na hero, ay ang hero ko si iba yung idol hindi yung idol, hero. Ang hero yung sa Tagalog ang hero? Bayani. Hindi si bayani ha, yung bayani yung hero. Anong pagkakaiba ng bayani sa martyr, yung Christian martyr? Ang bayani namatay sa bayan, para sa country. Ang martyr namatay kay Kristo, yung Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Mostly ng mga apostles namatay yan, namatay yung mga apostles sa lechon. Saan ba namatay yung mga apostles? Pagkain ng lechon o namatay sila sa paglilingkod. Diba? Iyon ang ang isang tanong sa atin alam niyo minsan sometimes isisipin natin paano ba tayong namatay? Diba siyempre nakapikit, nakadilat ang mata. Ngayon ang ibig sabihin, paano kang namatay sa paglilingkod sa Panginoon? Yung lolo ni Sarah nila Doris nila sister namatay yun sa nagsiserve ng Lord's Supper. Di ba? Ang ganda nun. Meron yung bayan ko namatay na gumagawa ng sermon
pagka morning namatay. So ibig sabihin, napakaganda nun. Ang iba na nagsisermon, namatay, natumba. Iba nagsiserve ng Lord's Supper. Ang iba kumakanta. Ganun eh. Yung isa Oo. kong member, nagpe-pray, namatay. Nagnakaluhod pa. Makita, tapos na. Si Prof. Oliveria. Si Olivera conduct sa convention. Convention. Sa Malabon. Ay, sa Bulacan ba yun? Malolo. Yung sa Malolos. Bulacan. Tatandaan. Malolo. So ganun yun eh. Ang darating ang panahon. Yung yung sabi ko pagkakaiba ng hero at saka ng martyr. Meron dito yung yung bago ng yung sa US, meron may in-interview to yung yung the only tawag to Secretary of State. Yan. Secretary teka muna, ako kung makita ko. Si Susan Wiles. Siya yung kauna-unahang babaeng chief of staff. Nasa 67 na siya. Ang tinanong siya, bakit pinili mo tong trabahong to? Sabi niya gusto niya maglingkod sa sa bayan o sa bansa. Sabi niya, malaki na yung anak ko, hindi ko nakasama yung anak ko. So sabi niya, nasa 67 na ako, i-dedicate niya na yung buhay niya. No, 'di ba maganda, no? Kaya lang sa atin naman, nasa 60 na tayo, i-dedicate na natin yung buhay natin kay Kristo. Ganun na 'yan 'di ba? So, isa 'yan sa mga na 'yan ang pagkakaiba ng ng heroes tsaka martyrs kasi ang heroes namatay sila sa bayan, 'di ba? For the nation. Kaya tinatawag na patriot. Ngayon, kung ikaw naman ay namatay sa paglilingkod sa Panginoon, napakaganda nun. Consider ka na isa sa mga martyrs. O pinatay ka ng Islamic dahil Kristiyano ka, 'di ba? 'Yun ang pagkakaiba. So, nasa 60 na tayo. Yung mga wala pang 60, pag ready na kayo, wag na kayong maghintay na maging 60 kayo para maglingkod, Brother Joey. Wala ka pa sa 60, kailangan maglingkod ka na. But give your lives to the Lord, Isa lang 'yan sa hangga't kaya mo, kahit saan ka pumunta. Yun eh. Yun ang napakahalaga eh. So maganda 'to yung 2 Peter chapter 3 na ang ini-encourage tayo manumbalik sa Panginoon, 'di ba? O manumbalik or palakasin ng ating pananampalataya. Yan. Okay na? Maganda dyan na doon sinasabi na darating siya gaya magnanakaw. Sabi, talagang surprise. Kailangan lagi kang tanda. Kasi hindi mo alam kailangan na-atake yung magnanakaw eh. Ang tatanda natin yung salitang gaya. Kasi minsan ginagawa nilang literal eh. Katulad ng ang spirito ay darating sa iyo gaya. Gaya ng kalapati, hindi kalapati. Kaya tuloy yung mga illustration, may kalapating bumababa, gaya ng kalapati. Tapos ang Espiritu ng Santo ay darating sa iyo gaya ng apoy. Ginagawa na nila talagang apoy eh. So pag sinarating gaya, ano lang yun na in likeness. Kasi hindi ma-explain eh. No, explain mo sa tao, hindi nila ma-explain. So, iba pa. Ano nyo? May ubo eh. Okay, ano pang nyo? Ibang comment. Balik doon sa 2 Peter 3. Sister Nora, meron na? May tanong? May tanong kayo? Para kang telegrama. Pa po sa ating tema. Ano? Pakiulit. Mag-share panahon here.
Ano mo na lang, i-type mo na lang, Sister Nora, hindi ka na napuputol-putol ka, parang telegraphic ba? Paki-type mo na lang, paki-type mo na lang yung tanong, tsaka dagdag, babasahin natin. Ha? Sige. Kasi Sino po pa? nai-interrupt siya nung merong higaan na nahangin yung lugar. Ayan. Dapat naka po yan steady ang dapat steady ang phone. Microphone off, naka-off yung niya yung Chapi-chapi. Yan, okay na. Nadorador. Oh. Maganda po yung ginagawa nila Kuya Monching dati, yung discipleship. Hanggang ngayon naman ganun ang ginagawa niya. High school pa lang kami noon, ay talagang ipinapangaral ang salita ng Panginoon sa aming mga bago mananampalataya. Kahit nga hindi mananampalataya, sineshare niya ito. At ito yung mga magandang gawain na dapat nating ginagawa sa atin bilang mga manggagawa, no? Kahit mga maliliit pa, high school, start ng grade 5 siguro, grade 6, yun ang pinagagawa sa amin na Kuya Monching eh. Kaya Monching, sino ba yung mga kasama namin, na ipagpatuloy lang at sana kung ito ay tumanggap sa salita ng Panginoon, encourage din nila na maging parte ng gawain. Yun. Ako, bunga ng katatawanan ni Kuya Monching nung siya ay naglilingkod. Hanggang ngayon naman naglilingkod yan eh. Kahit saan hinihila ko yan nung nasa campus ministry na. Hinihila ko sa PCU, sa Mapua, kung saan sa UP. Hindi siya nanatili na yung kanyang discipleship sa akin ay hindi na natapos hanggang sa tumanda ako. Patuloy pa rin siya nagpapakita ng magandang bagay sa akin. Kaya nga minsan yung mga sinasabing mga nagdi-disciple humihinto na, hindi nakakita ng maganda sa kanilang dinisipulo. Kaya Monching, maraming dinisipulo yan eh. Kaya nga mapagtatawanan na lang natin ngayon kasi sa pagbibigay niya ng buhay niya sa ating Panginoon ay wala nangyayari sa buhay niya. Ay, hindi. Maganda na minapangasawa niya, nagkaroon naman siya ng mga anak. Kumbaga, kung pera lang, kung sa pera, talagang wala. Pero patuloy siyang naglilingkod. Yun. Yes, yun yung buhay na tribute. Tribute ko kay Monching. Buhay pa, nag-tribute na yan, no? Kasi nakita namin sa kanyang puso eh. Hindi lang siya nagpapatawa, hindi lang siya kumikilos, kundi totoo yung kanyang buhay sa pangangaral. Yung ibang kasama niyan, yumabang na lang. Kasi nga nagpatuloy na maging engineer, nagpatuloy maging doktor, pero yung puso hindi kagaya ni Kuya Monching. Kaya gusto nang patayin si Kuya Monching para yung kanyang DNA mailipat natin sa iba. Pag-pray ninyo, may binabalak ako kasi nagpo-form ako ng 5 tao ngayon. May dinidisciple akong 3 ngayon. At magpo-form ako ng street evangelism. Bumili na ako ng speaker na portable. Street evangelism pag-iingat lang dyan ha. Kailangan na sa street evangelism may mga... Salamat po na tayo ng Palawan kay Monching. Hindi, meron akong chaplainship hindi lang ako pwedeng galawin. Takot lang nila. Diba? Saka hingi ako ng permit, papaalam sa barangay para barangay namin. Kapitan, malakas kami ni Pastor Berjan. Hingi namin ng permit. Dito sa veteran, saka dito sa Uyo, nagbabalak ako magbahay-bahay dito. Kahit isa lang ako. Basta i-update mo lang kami, Brother Moon. I-update mo lang kami sa mga ginagawa nyo. Kayo dyan sa Bohol, i-update nyo kami sa Bohol. Sa Brother Rene. Kahit na magkaroon ng problema dyan, magkabulbul ng problema nyo, i-update nyo kami. We'll pray, keeping pray para yung problem natin mawala.
Brother Armel, ano lang, i-update dyan. Ganyan lang. Say thumbs up. Yan, okay. Si Brother Jack, Sir Malu, ano pa mga ano nyo tungkol sa ano natin? Ang karamihan dito sa grupo natin ay ano, tumutulong. Yung mga hipag ko, sila sa Sister Doris, si Sarah, si Linding, yan ay mga partner natin sa pagtulong. Continuous yan. I-pray natin sila na lagi silang safety sa family nila, ganon. So ano pa may dadagdag nyo sa 2 Peter? Maganda to kasi reminder natin. Brother Mike, mukhang tahimik ka. Brother Mike. Ha? Kakain ko lang po mag-almusal. Matatapos ko lang mag-almusal. Busog na, hindi na makapagsalita. Naantok. So, anyway, ano na natin, anuhin na natin to, tapos mag-linger longer tayo. Isa pa dito sa ano, ang 12 ay warning na itong 12 tingnan nyo sa 12. Ito yung tinatawag na global warming ba? Pakibasa nyo. Ano bang ibig sabihin ng global warming? Talaga namang ang global natin umiinit, lumalamig, climate change kasi yung mga term nila sa world, yung yung international ginagamit nila yan fundraising Sabi niya global warming. Talagang iinit tapos climate change. Talaga yung climate minsan maulan, mabagyo, natural yun 'Di ba? Natural lang 'yun, hindi mo mapipigilan 'yun. Yung pakibasa yung verse na 'yun. Gusto ko marinig ang boses ni Brother Joey. Ano pa babasahin? 11. 2 Peter 11, 2 Peter chapter 3 verse 11. 2 Peter chapter 3. 10. Verse 11. Simulan mo 10 to 11. 10. Start na po tayo ng 10. 10 to 11. Basahin ko sa English ha. But the day of the Lord will come as a thief in the night, into which the heavens shall pass away with great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Tagalog, datapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magdanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Verse 11. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought ye to be in all holy conversation and godliness? Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain. Amen. So, warning to sa atin di ba? Warning sa lahat ng tao darating ang panahon, gugunawin ang mundo. So, sabihin natin yung mga climate change, mga environmentalists, wala kayong magagawa. Meron ba sila magagawa? Pwede ba nilang gumamit ng na lang yung hybrid, or gagamit na lang ng electric car? Baliwala kasi you cannot save the world. Once the world when Jesus comes, it will destroy the whole world. There's nothing you can do. Nakuha niyo ba 'yon? Kaya sabi na climate change. Siyempre, climate change, kung mag-iinit, di magsushort ka na lang. Pag malamig, di magsusuot ka ng makapal. Ang tawag doon, tayong tao ay nag-a-adjust tayo. Adaptable. Ang tao, adaptable. Pag mainit, nagsasando na lang. Di ba? Pag malamig, nagmamakapal. Kung pumunta ka sa malamig na lugar, siyempre, makapal ang suot mo. Pag pumunta ka sa mainit, kaya lang minsan sa Pilipinas ang init-init na nga naka-leather jacket pa Di ba?
Naka-leather jacket pa eh. Kaya, Dati yung kaya, kape. ha? Kaya, Mainit nagkakape. kaya dapat tayo tayong tao talaga adaptable tayo. Kaya ang pagreadyan natin, pag yung second coming of Christ, wala natin magagawa. Lahat ng mga inipon mo, lahat ng mga sinisave mo, baliwala yan eh. Di ba? Collection mo, may bahay ka, may sasakyan ka, baliwala yan eh. Di ba? Ay pag namatay ka, hindi mo nga madadala yan eh. Di ba? Meron mga iba eh, yung mga mayayaman, katulad yung pyramid, yung mga pharaoh, may mga ginto, may mga aso kasama yung nililibing dun sa mummified, di ba? Hindi niyo madadala yun sa afterlife. No, wala ka madadala. Sabi nga hubad akong pumunta sa mundo at hubad din akong babalik sa Diyos. Ibig sabihin nun, I'm empty, nothing. Wala tayong dala. So, ang tanong dyan anong gagawin natin? What's the next step para maglingkod sa Panginoon? Anyway, we're almost done. Magpe-prayer tayo. Ano pa mga tanong, prayer request? Alam ko. Brother Nora, Sister Nora. But kanta. Sige, Sister Nora, kakanta ka. Kapela na lang. Get to heaven. Ang kasi Sister Nora, yung tawag to, yung signal mo parang parang nawawala minsan eh. Oo. Kailangan siguro steady mo yung phone mo. Huwag mong gagalawin. Naka-steady siguro. Matulog na siya. Hello? Yeah. Yan. Hello? Hello? Okay na? Okay na. Wag mo lang galawin yung phone mo, yung kailangan steady para hindi siguro kasi nagpi-feedback. Yan, steady mo lang, ilagay mo yung nakababa lang para hindi gagalaw. Yan. Okay, yan, naka-steady lang. Yan, okay na. Sige, salita ka, sis. Okay, good morning. Ito po sa Amerika, gabi na po ba yan? Gabi na? Alas 6 pa lang ng hapon. Hapon. Gusto ko lang po i-share yung nangyari po sa Davao noong year 2000 yata yun. Sabi nila doon sa daw darating doon sa Tamayong po yun sa Davao, part of Davao City. Na lahat po ng tindang kandila sa grocery nangaubos kay sabi po nila mag-prepare na daw kay darating ng Panginoon. So yung iba pinagbibili na nila yung mga gamit nila, mga kayamanan nila. Pero hindi po Doon sa doon sa 2000 lang. halos tapat Tamayong ng basic part. Panatic Tuloy. So, po yung mga kasama namin na retired Coast Guard. Navy pa po yung mister ko noon. Tataka ako bakit sila, yung prepare na sila na kain kasi darating na daw ang Panginoon pero hindi natupad yun. So, walang nakakaalam kung kailan darating ang Panginoon. Kaya po ng magnanakaw na alam kung kailan darating sa gabi o sa madaling araw, ganun po ang pagdating ng Panginoon. At kailangan po ihanapin nating sarili. At pagdating ng kagaya po ng ating buhay na sakaling bawian tayo ng buhay, yun na po yung na tayo ay babalik sa Panginoon, di po ba? Yeah. So, kailangan talaga ready sa lahat ng panahon. Kahit na sa ating pagbiyahe, ating ginagawa araw-araw, Panginoon yung buhay natin. So, next pong maghalat ng Bisaya, mag-offer po ng awit.
Kaya po siguro na magkaroon tayo ng special na sharing. Kagaya po sa CIC ba? Oo nga, Para po yung Sister ating Nora. mga talent, may share natin. Oh, ilalagay natin yan. Ang pamagat po ay panahon malapit na tama po sa tema. So, sa buhay ko, ikaw ay magsikap, magsikap na pumasok sa lahat na pinapangarap. Ngunit baka iyong isipin na siya ay handang salubungin siya. Gusto niya ay makasama ka. Ang panahon malapit ng pagdating. Umanda ka, umandang salubungin siya. Ikaw ako, tayong lahat magkakasama. Lahat mawawaglit ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Umanda umandang salubungin niya. Ikaw ako, lahat magkakasama, walang mawaglit kahit isa. Yan po ang gusto ng Panginoon, na tayo ay sama-sama maloob sa kanyang pagbabalik. Okay, maganda. Related. Amen. So ano tayo, may mga prayer request kayo? May dagdag prayer request sa mga continue sila, Junjun Tambal. Sino pa? Mga prayer request. Brother Ador, may prayer request ako. Brother Jack. Sister May Ann Suicon, cervical cancer. Oh, May Ann. Suicon. Suicon, cervical cancer. Yan, mga serious, kailangan i-pray natin. May Ann, sinong paglista natin? Si Brother Joey, ating yan eh. Brother Joey, pakilista. Sino po? May Ann. Request? Sister Nora, anong request? Taga Davao po, meron po siyang breast cancer. Dito po sa Ambassadors for komunal. Okay. Po siya, kinikip po siya. Ating Brother Joey, ang ating dyan eh. Notes. Ayan. Sino pa? Recovery. Kapatid ko, Dora. Dora? Rodora. Tapa mo, Brother Joey. Sino yung taga Mindanao na may Sister Tagle? Sister Nora? Sino yun? Pakitype mo na lang, Sister Nora, kasi hindi marinig eh. Pakitype. Pakitype. I-chat ko na lang po. I-chat na lang. Sino pa bago tayo mag-closing prayer? Isali po yung gawain ng mga Nora Romero. Sally, sabi ni Sister Luz, Sally. SPK po sa ng mga women. Yung 17 to 19 dito po sa Jensen. SPKK ng mga women, babae, kababaihan.
Lalo na po sa financial kasi kalahati pa lang yung budget amount. Kababaihan. Yung concern kay Sir Salis, kababaihan no SPKK? Loose po. Loose? Loose. Sir Luz ang SPKK. nag-suggest. Okay, sino pa? Loose. Brad Sana po, ma'am, Brad yung Teope. yung Mga prayer request. Nora Romero. Ang aking mahal na ina. Ang natin, sino bang ipapa-pray natin ngayon? Ang sharing. Si brother Si Sir Nora, wala pa yung pangalan. Paki-type, paki-chat. Sa prayer na tayo ngayon. So mga kapatid, okay ba yung lesson natin? Pag ganyan, wala tayong speaker, gaganyan na lang natin. Bibigyan natin kayo ng text ahead of time. Okay ba yan? Okay yan, sir. Okay Bible yan. discussion natin. Pero bibigay ko sa inyo ang text ahead of time para sa ganun ma-studyan natin. Okay ba? Pagandaan. Kung ipapa-closing prayer natin, yun bang natin? Brother Joey, Brother Mike. Dalawa yan prayer. Si Brother Mike, ang elder nating pila-pila. Brother Mike, paki-pray. Nakuha mo ba yung lista? Kasi si Brother Joe, may prayer request siya. So, kailangan ikaw na mag-pray. Yung kay Brother Joey, si Nora. Nora ba yun? Nora Romero. Nora 7 Romero. years old. Bago yung SPKK pila-pila. Pila-pila SPKK sa Mindanao, sa tawag to? Jensan. June Tambal. Tapos si Roda. Donisa. Si Rodora. Okay, pakisama na rin po yung aming convention dito sa Bulacan, May 1. Convention sa Bulacan. Yung kay Brother Jack, kay sister, yung may tawag to? Cancer ba yun? Mayan Suicon. Mayan Suicon. S-U-I-C-O-N. S-U-I-C-O-N. Sweeton. Mayan Sweeton. S-U-I-C-O-N. S-U-I-T-O-N. Wala nang nahabol. C-O-N. Pahabol. Lolo pahabol. Ano? Yung pamilya ni Brother Teng sa kanyang pagyao sa Olongapo. Brother Teng Tolentino, pakipray ang kanyang pamilya. Ha? Pamilya ni Brother Teng Tolentino ng Olongapo. Namatay na siya. Kanyang pagyao. Namatay na siya. Pagyao ni Brother Teng. Okay. Ayun, elder ba yun? Elder dati sa 28, Church of Christ. Okay. Di ba 28 pa rin naman yun? Oo. Sa kabila. Ayun nga, sa west. 28 din yun. Marami na kay Brother Mike. Sa kanyang pagyao. Opo, nalinis ako po. Yung pong Rodona. Sandali po yung Rodora Donisa. Kapatid ko, breast cancer. Brother Robert, sa Puntinares, anong request? Okay lang po. Ayun lang namin sa SSS po ngayon. Okay. Basta recovery, si Brother Robert Puntinares, recovery yan. Si Joselito Tagle, yan, di ba? Mga recovery. Mga restaurant kumain lang ng mga water-based na putas. Pakwan, melon, gano'n. Mabilis yan. Mga water-based. Sige, i-close prayer na natin and then Robert ba, Jonathan? Yung Tagle. Hindi, Joselito yun. Joselito, hindi Robert. Okay, sorry.
Di ba? O Robert silito Taguio yun, na ilagay. Sister Nora? Okay ba? Say, thumbs up. Okay. Sige, mag-pray na, Brother Mike, para ano na tayo. Yung iba, lampas na, yung breakfast. Okay. Yung po, pagpe-pray ko po, isama ko sa prayer yung mga nailista ko po rito kasi Direct message mo na nakalagay. Yoli Luzana daw po yung may breast cancer. Yoli Lozana. Lozana. Z. Lozana. Okay. Breast Luzano. cancer. Luzano daw po. Yoli. Luzano. Breast cancer. Okay na? Closing prayer Okay na. tayo and then see you on Thursday. Si brother mo ng ating Okay. Mon, basta hang in there. Okay. Hang. Wag ka maghahang na yung Okay. Brother Mike, let me hear you pray para sa ating mga kapatid. Pray natin Okay. yung mga nagsusupport diyan sa Pilipinas. Yung mga dito sila Brother Anthony, Sister Doris, Sarah, yung mga yan, okay? Doon, 26 years old na ako, walang support. Wala pang 30, pabuti mo ng 30. 1999 huli kong support ni Eldon. Sige. Darating ang blessings mo, maghintay ka. Okay? Sige. Okay, sige po. Start po tayo sa panalangin. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Yuko po natin ating mga ulo. Pikit po natin ang ating mga mata. Ama naming nasa langit, o Diyos naming makapangyarihan sa